Mga alauna na nga ako nakauwi kagabi and sobrang himbing talaga ng tulog ko. Then pagising ko nga, eto nga pala. At pinakita ko na kay Pinggoy itong folding table na nadala ko nga dun sa kabilang bahay. Nitong mga nakaraan, sobrang pagod na pagod talaga yung katawang lupa ko. So ang nangyari, after ko mag-breakfast kanina, nag-edit lang ako ng vlog para may maipost ako kinagabihan. Tapos sabi ko, ngayong araw gusto kong mag-day off lang. Gusto ko mag-spend lang ng time sa family ko. Kape lang yung gusto ni Pinggoy, itong mga pasta para sa mga bata and then sandwich naman yung sa akin. Pagkatapos namin magmerienda, for the window shopping nga lang kami dito sa department store. Alam mo, minsan nakakalimutan ko talaga na 2 years old pa lang itong bunso ko kasi masyado siyang matatas magsalita. Parang na talaga siyang matanda kapag kinakausap namin. Napatingin pala ako dito kasi ang gaganda ng mga tsinelas niya. Meron ako nagustuhan dito. Ito yung itsura niya. Ang gaan sa paa, kaso walang size ko. Buti na lang din talaga, walang size ko. Kasi pagtingin ko nga ng price tag, mahal-mahal. Pero maganda siya kung sa maganda. So ang ending, meron ako napuntahang shop dito. Nakabili ako ng isang shorts na color pink. 100 lang. Ayun na, masaya na ang mom si doon. Then bago pala umuwi, dumiretso kami sa may pasita kasi pinagawa namin yung phone ni Pinggoy. So eto, kinabukasan na to dahil nakapag-rest day na nga ako kahapon. So feeling ko talaga dapat makabawi talaga ako at magpaka-productive na naman ang momshi. Pero eto naman talaga ang pasabog ni Pinggoy. Merong patab silo, grabe ang presentation at grabe yung fried rice, talagang hinulma. Alam mo kung merong isang bagay na consistent kay Pinggoy, ganyan, maalaga siya sa ganyan, mahilig yang mag-serve sa akin mga pagkaing masasarap at saka alam niya na kapag minsan nagkakatampuhan kami or minsan nagkakainisan kami. Most of the time nagkakabati kami niyan kasi bigla na lang yung mag-aabot ng pagkaing niluto niyan. Yung tipong alam niyang hindi ko mariresist. And gaya ng ibang mga couple, syempre minsan may mga ups and downs din kami. May mga pinagdadaanan din kami na hindi na para i-broadcast ko pa. Bago pala siya magluto ng tapsilog, meron na pala siyang naisalang sa washing machine. Kaya nga paglabas ko ng pinto, meron na siyang naisampay dito. Nakakatuwa naman talaga ang lalab ko. Medyo natambakan na ulit ako ng mga parcel, kaya naman nag-start na ako mag-open. Tapos meron ako na-receive na ganito. 2 peraso siya. Kasi bala ko nang palitan yung aming dish drainer ng mas maliit naman. So ito yung naisip ko. 100 lang yan. Mga 107, 109. Tapos ito, meron na rin ako sa wakas na foam cover na pwede sa 8 inches, 9 inches, or 10 inches na kapal ng kutsyon. So this time, instead na plain, itong printed naman yung napili ko kasi ang ganda niya. Tapos nagdagdag din pala ako ng mga pa-artificial na halaman dito. Itong maliliit na mga artificial plants na merong vase, made of plastic nga pala yung vase niya. Sobrang gaan kasi bala ko siyang ilagay doon sa ikinabit kong floating shelf sa may sala namin para hindi na kami bitin sa mga pahalaman. Tapos ito naman, nabili ko to kahapon. After namin mag-Robinson, dumaan kaming DV Mart. Nakita ko yung vase na yan. Nabili namin around 80 pesos. Tapos pagtingin ko online, mga 45 or 50 pesos lang pala yun. O diba grabe ang Pinggoy. Pagkatapos magsampay, yung mga hugasin naman yung inasika. So thank you talaga, my love ko. So eto na nga. At syempre magpapaka-busy rin ako. Dito rin talaga ako sobrang excited. Kasi nga diba may bago kaming kutsyon sa kwarto. From Kosovo. Tapos ito, napili kong bedsheet. Ang ganda niya. Actually, medyo napakita ko na to in advance kasi sobrang excited ko na naman. Pero, syempre, bago ko gamitin, lalabhan ko na muna. Ayoko talaga ng bedsheet, damit na hindi nilalabhan bago gamitin. And yes, may bago na dagdag na laundry basket dito. Same design lang naman sila. Actually, de gulong talaga to. Tinatanggal ko lang yung gulong kapag ilalagay ko dito sa may itim na sampayan namin. At dahil mag-film nga ako dito sa area na ito, kailangan kong i-clear kaya pinagtatanggal ko yung mga laman dyan, yung sampayan, even itong lagayan ng mga sabitan ng walis. Tapos nilipat ko lang yung ibang mga nakasampay dito. Nga pala yung ganitong laundry basket, ratan yung design niya, pero plastic po yung material niya. Tried and tested ko na kasi yan. As in, marami ka talagang may ilalagay mga labahin dyan, laruan, or kung ano-ano pang gusto mong i-store. Tapos maganda rin yung gulong niya, napaka-smooth. Stackable na rin, kaya naman space saver. So ayun nga pala, ilalagay ko yung link niyan sa comment section o kaya naman nasa showcase
miss ko yan. Hindi pa talaga ako tapos mag-unboxing. Talagang sa sobrang excited ko nga magamit agad yung bedsheet. Ayun, sinalang ko agad sa washing machine para mapatuyo agad and then magamit ko na nga. So, eto nga pala yung iba pa na na-receive ko. Mapapa-thank you Lord ka na lang talaga sa dami ng mga ganitong pa-free product sample na natatanggap ko. Kasi, naku, kung hindi na uso yung mga ganitong pagko-content creator, pagiging affiliate, hindi ko alam kung magkakaroon nga ba ako ng mga ganyan sa buhay ko, sa totoo lang naman. Then, eto nga pala, strawberry lamp. Mahilig ako sa mga ganitong pailaw sa bahay. Sobrang cute pa niya. So, ang una ko naisip dito si Kowa kasi mahilig siya sa strawberry. So, nagustuhan niya naman ng sobra-sobra. And then, next naman, etong Aura Share. Bali, pangalawang Aura Share desk fan ko na siya. Pero ito, bongga ito dahil maliban sa may pahangin na siya, mas malakas yung hangin nito kumpara sa nauna. Tapos may pailaw pa siya, pwede pang power bank. So dito nga sa likod, isushoot yung parang USB charging cord. Ang galing! Marami ibang color na pwedeng pagpilian. Sadyang pink lang yung pinili ko dahil sabi ko, ay saktong-sakto to ipwesto doon sa pink table ng mga bata. Yung iba nga palang nabuksan ko, gagawin ko na lang ng mga dedicated video. Pinasadahan ko lang ng dust mite vacuum dito sa may sofa dahil dyan nga ako nag-unboxing. And then next naman, lumipat ako dito sa kusina para naman mag-assemble. Alam mo, ito talaga, bibit-bitin ko talaga sa bahay ng kuya ko. Late ko lang talagang natanggap ito. Tapos, supposedly, kitchen rack ito. Mali lang nang naipadala si seller. So, shoe rack nga pala ito na 4 layers. So, ang mangyayari ay bibit-bitin ko na lang ulit ito pag kung sakaling makabalik ako sa kanila, no? So, pa-X talaga yung design niya na 4 layers. Pero naisip ko, ay, for the meantime, gagawin ko muna tong toy apartment ng mga anak ko. So, ayan, iniba ko lang yung design nung isa. Imbis na pa-X yung gilid niya, ginawa ko na lang ganyan. Kasi nga, di ba, yung unang cabinet na toy apartment ni Pinky, dinala ko doon sa bahay ni Kuya. So, wala na siyang toy apartment na nagagamit dito. So, eto na muna, pansamantagan. Naisampay ko na rin pala itong isinalang ko sa washing machine na bagong bedsheet namin. And then for lunch naman, nagluto si Pinggoy. Hindi ko sure kung mechado or caldereta ba ito. Basta ang sarap. Even yung mga bata, gustong-gusto yan. And then for merienda naman, eto, tamang chill lang kami ng nood dito habang kumakain ng jolly na biskwit at kape. Ayun lang naman for today's video.